Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Aliyah Cos mula sa Baitang 7, Pangkat Darwin. Handa na ba kayong matuto muli sa aking pag-uulat? Kung gayon, halina't simulan na natin. Ang unang yugto ng kolonyalismo na nagsimula noong ika-15 siglo ay naiilarawan sa pagkuha ng mga hilaw na materyales mula sa mga nasakop na lupain, tulad ng ginto at pilak mula sa Amerika, asukal mula sa Caribbean, at kahoy at goma mula sa Afrika. Kasabay ng pagkuha ng mga hilaw na materyales, nagtatag ang mga kolonyal na kapangyarihan ng direktang pamamahala sa pamamagitan ng mga administrador na nagtatag ng mga pamahalaan, nagpapatupad ng mga batas, at nagpapalit ng mga lokal na pinuno. Ang mga kolonyal na pamahalaan ay naglalayong kontrolin ang lahat ng aspeto ng buhay sa mga nasakop na teritoryo, mula sa ekonomiya hanggang sa politika at kultura. Ang panlipunang epekto ng kolonyalismo ay malawak at nakikita pa rin hanggang ngayon. Ang pagpapakilala ng mga bagong kultura, wika at relihiyon tulad ng pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Amerika at Afrika, paggamit ng wikang Ingles sa India at Pilipinas, at pagpapakilala ng mga bagong teknolohiya at paraan ng pamumuhay ay nagdulot ng pagbabago sa mga lipunan ng mga nasakop na bansa. Ang mga halimbawa ng unang yugto ng kolonyalismo ay ang kolonisasyon ng Espanya sa Pilipinas, kolonisasyon ng Britanya sa India, at kolonisasyon ng Portugal sa Brazil. Ang mga kolonyal na kapangyarihan ay nag-iwan ng malaking impluwensya sa mga nasakop na bansa, na nagdulot ng pagbabago sa kanilang mga ekonomiya, politika, kultura at lipunan. Ang ikalawang yugto ng kolonyalismo, na madalas tinatawag na imperialismo, ay nagsimula noong huling bahagi ng ika-19 na siglo at nagpatuloy hanggang sa kaligitnaan ng ika-20 siglo. Ang pangunahing layunin ng mga kolonyal na kapangyarihan sa yugtong ito ay ang industrialisasyon at pagpapaunlad ng infrastruktura sa mga nasakop na teritoryo. Nagtatayo sila ng mga pabrika, pilas at mga daungan na naglalayong mapabuti ang transportasyon at komunikasyon upang mas madaling makuha ang mga hilaw na materyales at maipadala ang mga produktong gawa sa mga pabrika sa mga kolonya. Sa halip na direktang pamamahala tulad ng sa unang yugto, ang mga kolonyal na kapangyarihan ay nagsimulang gumamit ng hindi direktang kontrol sa pamamagitan ng mga lokal na pinuno at mga elit. Nagtatag sila ng mga puppet na pamahalaan na binubuo ng mga pinuno na sumusuporta sa mga interes ng mga kolonyal na kapangyarihan. Nagpapatupad din sila ng mga kasunduan at tratado na nagbibigay sa kanila ng kontrol sa ekonomiya at politika ng mga nasakop na teritoryo. Ang mga pagbabagong ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa lipunan ng mga nasakop na bansa. Ang paglago ng mga lungsod ay nagresulta sa pag-usbong ng mga bagong klase ng lipunan, tulad ng mga manggagawa sa pabrika at mga negosyante. Ang edukasyon at literacy ay tumaas, at nagsimulang magkaroon ng kamalayan ang mga tao sa kanilang sariling kultura at identidad. Mga halimbawa ng imperialismo ay ang kolonisasyon ng Pransya sa Indochina, kolonisasyon ng Hapon sa Korea, at kolonisasyon ng Britanya sa Egypt. Ang unang yugto ng kolonyalismo ay nailarawan sa pagkuha ng mga hilaw na materyales at pagtatayo ng mga kolonyal na pamahalaan. Nagkaroon ng malaking epekto sa mga kolonisadong bansa, kabilang ang pagpapakilala ng mga bagong kultura at relihiyon. Ang pangalawang yugto ng imperialismo ay nakatuon sa pagpapaunlad ng infrastruktura at industrialisasyon. Ginamit ng mga kapangyarihang kolonyal ang mga lokal na pinuno upang mapanatili ang kanilang kontrol. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa lipunan, kabilang ang urbanisasyon at modernisasyon. Naway may natutunan at nagustuhan niyo ang aking pag-uulat. Muli, ako po si Aliyah Cos mula sa Baitang 7 at Pangkat Darwin. Hanggang sa muli, paalam!